Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. At nahabag na lamang ito sa akin nang malaman niya ang nangyari sa aking asawang si Juliet. At agad na bumalik sa alaala ko ang mga nangyari sa Kalinga Apayao. At agad kong tinanong ang isa sa dalawang gwardyang sundalong itinalaga sa pagbabantay sa akin. At ayon sa kanya ay sinalakay kami ng mga pangkat ng kulto na kung tawagin ay tinagong kulong. Isang uri daw ito ng kulto na kayang bumuhay ng mga patay at kayang magpaiba ng anyo ng sangkatauhan na gawing mabangis na hayop sa pamamagitan ng ritual at dasal. At ang masaklap pa dito ay ginamit ang salita ng Diyos sa kanilang madilim na mga adhikain. At ayon pa sa sundalong gwardyang pinagtanungan ko, ay ako lamang daw ang nabuhay sa kampo naming iyon sa Kalinga Apayao. Kung kaya't andito sila nagbabantay sa akin para sa masusing imbestigasyon at pinadala na rin doon ang sangkatutak na mga sundalo para mahanap ang grupong tinatagong kulong. At tinawag ang operasyon iyon na atake sa norte. Sa kasamaang palad, walang malinaw na resulta sa imbestigasyon at sa nangyaring operasyon. 8 buwan ng mabilis na lumipas mula nang nahospital ako taong 1980. Nakapagdesisyonan ko at ng aking pamilya na magretiro na lamang sa serbisyo. At bago pa man ako magretiro, ay naparangalan naman ako bilang isang captain. Masakit man sa loob pero kailangan gawin. Parang bagong landas ng aking buhay. Sa halip ay ipagpapatuloy ko na lamang ang di ko natapos na kursong medisina at ipagpatuloy na lamang ang pagiging cardiologist dahil ito ang gusto ng aking ina. Ang cardiology ay isang sangay ng medisina na tumatalakay sa mga karamdaman sa puso, pati na rin sa ilang bahagi ng sistema nito kasama sa larangan ang medikal na pagsusuri at paggamot ng mga depekto sa puso, sakit sa coronary artery, valvular heart disease at electrophysiology, kung kaya't paglipas ng 5 taon, 1985, ay isa na akong ganap na doktor sa puso o tinatawag nilang heart specialist o cardiologist. Ang pinagkaiba ng cardiologist sa heart specialist ay ang cardiologist ay maaari silang magsagawa ng mga catheterization sa puso, angioplasty, pagpasok ng pacemaker at iba pang mga pamamaraan. Ang isang cardiologist ay nahuhulog sa loob ng mas malawak na term ng isang espesyalista sa cardiovascular. Ibig sabihin, maraming uri ng mga espesyalista
sa cardiovascular pero ang cardiologist ay iisa lamang. Lingid sa kaalaman ng lahat, ay 5 taon na rin kaming magkarelasyon ni Doktora Vina Jimena Dinglasan at siya ang naging inspirasyon ko kung bakit ako naging isang ganap na magaling na doktor. Sa katunayan, ako ang napusuan ng kanyang ama na mamahala sa ipapatayong heart center dito sa Ilocos Norte. Pero hindi ko pa ito napagpasyahan hanggat hindi pa napapawalang bisa ang annulment, ang kasal ni Jimena sa dati niyang asawa, dahil paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin ito sa kanilang anak na si Princess, at si Princess ay napalapit na rin sa puso ko at nakasama ko na rin sa loob ng 5 taon. At talaga namang napakalambing na bata ni Princess na kahit sinong ama sa mundo ay sadya namang matutuwa sa makwela at malambing nitong personalidad. Kaya nga kapag dumadalaw ang ama nito ay hindi maitatago na nakakaramdam ako ng inggit na sana ako na lamang ang tunay na ama ni Princess. Isang araw ay napansin na lamang namin ni Jimena na nahihirapan huminga itong si Princess na tila bang nagkakaroon ng shortness of breath, kung kaya't agad ko itong chinek up at napag-alaman ko na mayroon itong sakit na left ventricular hypertrophy o sakit sa kaliwang bahagi ng puso at kinakailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon o malagyan ng cardiac pacemaker. Ang cardiac pacemaker ay isang medikal na aparato na bumubuo ng mga elektrikal na naihahatid ng mga electrode upang maging malakas ang muscle chambers ng kalamnan ng puso at sa makatuwid bagay magbobomba ng dugo. Sa pamamagitan nito ay pinapalitan at kinokontrol ng aparatong ito ang pagpapaandar ng sistemang pagpapadaloy ng kuryente ng puso. At sa awa ng Diyos ay matagumpay kong matapos ang operasyon. Pagkalabas ko ng operating room ay agad kong niyakap si Jimena na may ibig sabihin ay matagumpay kong naisagawa ang operasyon ni Princess. Napayakap din ito ng mahigpit sa akin at napaluha. Lingid sa kaalaman ni Jimena ay may nakatitig sa aming lalaki sa di kalayuan. Nababanaag ko sa gilid ng aking mga mata o tinatawag na peripheral vision. Napapansin kong may isang doktor na palihim na nakatingin sa amin ni Jimena mula sa di kalayuan. Kinabukasan, nagulantang ako sa isang napakasamang balita galing sa kabilang linya ng telepono. At ang successful daw ang nangyaring operasyon ko kay Princess. Bumigay daw ang puso nito noong 3:00 ng madaling araw. Nagtataka ako dahil iniwan ko itong may injection fraction na 60% na nangangahulugan na 60% ng kabuuang halaga ng dugo sa left ventricle ay itinulak sa bawat tibok ng puso na ang ibig sabihin ay normal ito. Nakapagtataka man ay kailangan kong tanggapin ang masakit na katotohanan at nabigo ako sa isang pinakamamahal kong pang-stepdaughter. At ang hindi ko pa inaasahan ay sa akin pa sinisisi ni Jimena at ng kanyang ama ang lahat ng mga nangyari.
at pinagsarhan ako ng pinto nang dumalaw ako sa ospital at hindi ko na nakita pa ang pinakamamahal kong stepdaughter na si Princess. At ganun na lamang ang kahihiyan na inabot ko sa ospital na iyon dahil sa maanghang na salita mula sa tunay na ama ni Princess at gayon din kay Jimena na tila bang ako pa ang naging kontrabida sa kanilang dalawa. Sa nangyaring ito, nagpasya akong magretiro bilang isang doktor sa puso at napag-isipan kong magbakasyon muna sa Maynila para makalimot. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.